So may nagtanong sa atin sa TikTok, no, mga brokies, okay ba na first big bike mo is R1 or H2? Kawasaki H2, Yamaha R1. Hindi yan yung pwede mong biru-biruin na motor, kasi it can cost you everything. Pwede ka talagang matsugi dyan, mga brokies, pagka nadali ka. At pwedeng wala ng ano, yung wala ng second chance. Dami pa yan. Paano yan? Ay, RFID. Magka-cash lane ako. Kailangan ko mag-cash lane. Kahit RFID ako sa ano. Sige. Try nyo pa rin sir, makababasa sa kabila. Makita nyo pa rin to sir, ha? Wait lang sir. Uy, gago, muntik ng truck. Si Yunbin, asan? Yunbin, nandyan? Nandyan ba si Yunbin? Gago, ba't parang wala si Yunbin? Nasa harap.
tara tuloy ha. Tuloy-tuloy na tayo. Tangina, hindi na tayo nagkakarinig. Pagasada ito kasama mo sa Shell. Ito naka CH2. Papagas daw, papagas. Ito lang ako, sige. Si Yunbin. So may nagtanong sa atin sa TikTok, no, mga brokies, okay ba na first big bike mo is R1 or H2? Kawasaki H2, Yamaha R1. Okay daw ba yun? Well, to answer his question, and I think most of you mag-agree naman, especially yung mga nagmomotor na, it's a big no-no. Pero as I've said, depende pa rin naman sa tao yan, di ba? Kasi to be honest, yung R1, ang tanong pala niya, R1M or H2, okay daw ba na first big bike mo? So tayo naman, nagkaroon na tayo ng R1. Wala pang R1M, pero halos same lang naman yan. Dalawang R1 nagkaroon tayo, 2019 tsaka 2020. H2 nagkaroon din tayo na 2015 model. So yung dalawang bike niyan medyo tumagal-tagal naman sa atin, and I can say talaga na medyo hindi siya advisable na first big bike mo. Reason for that, syempre yung power ng bike kakaiba. When I say kakaiba, sobrang lakas niya. 'Di ba? Hindi siya kaya i-handle ng baguhan pa lang, or yung tipong nag-a-adjust pa lang sa mga bagay-bagay, or nag-aaral pa lang. Kasi definitely, if you'll be handling a big bike, ano yan may adjusting period pa yan yung bigat ng bike, yung power, yung pagligo-ligo mo, pag-maneuver and all, mag-a-adjust lahat yan. Lalo na kung wala ka talagang experience sa pagmumotor, or kahit kung galing ka sa scooter o underbow, napakalaking adjustment niyan. Kahit from 150cc to 600 or kahit 400, ramdam na ramdam mo yung difference sa power. So what more kung gumamit ka ng R1, let's say R1M, yan yung literal na talagang sobra ang torque, talagang sobrang lakas ng torque nya. Lalo na kung yung mode mo ay nakasagad, or kahit hindi. 'Di ba? Sobrang lakas nya. Itatapong ka niyan pagka hindi ka ready. Kunwari mali ang body position mo, itatapong ka talaga niya. Ganong level. Same with H2. I just wanna share my experience sa H2 tayo. Medyo napusi tayo sa H2. Kasi nung nag-H2 tayo, hindi ko mapalampas ng 4,000 RPM yan. Kasi nalulula ako. Ganong level. Ganong level siya, mga broki. So ano siya, iba, nakakatakot. Yung H2 nakakatakot, yung power talaga niya. With the H2 naman, may kabigatan siya. I think the reason for that, syempre pag pinagaan mo pa siya, sobrang sobrang lakas ng power So lolo ko talaga Mindanao na kami dadaan Ha? Sige. Ingat. Mayang gabi na lang ako doon kung sakali Going back sa ating topic, mga brokies.
pinagaan mo ng H2, mas nakakatakot siya. Syempre, sobrang lakas ng power, papagaanin mo pa, eh di mas lalakas yan, di ba? Yung H2 rin, may kabigatan siya, parang nasa 230 kilos yan eh, 230 to 40 kilos I think, yung 2015 ha. So pag ikaw nagmaneuver ka ng motor, medyo mahirap, ramdam mo yung bigat niya. So kung ikaw nag-a-adjust pa lang, medyo hirap ka kasi talagang ramdam na ramdam mo yung bigat niyan eh. In terms of seat height, sa H2 okay naman. Ako flat-footed ako doon, pero nasa 5'10", 5'11". Pero hindi siya ganun kataas. R1 naman, mababating gayat ka kasi malapad yung upuan. So mahirap din for a newbie, tapos medyo ano ka pa, challenge ka pa sa height, mahihirapan ka for sure. Tatanungin kung okay ba na first big bike mo R1M or H2, definitely not. For me, yung bikes na yan is for experienced riders na talaga. Eh kailangan mo na isipin eh, paano mo ba siya gagamitin? Kasi hindi mo basta-basta ma-maximize yan ng city-city ride ka lang or expressway. Mas masarap siya gamitin sa truck, lalo na ang R1. Pero yung H2, syempre, ano yun eh, medyo pandrag yung datingan niya, masarap yan sa diretsuhan. There's a lot of starter bikes na pwede naman. Let's just say na wala ka talagang choice. Gusto mo talaga na yan yung first big bike mo. Kasi as I've said, meron naman ang naganyan sa mga subscribers nga natin, H2, first big bike niya, meron eh. So nasa tao din talaga yan eh. So kailangan mong gawin, i-equip mo yung sarili mo with skills. Hindi lang pwedeng gears lang, syempre dapat lagyan mo ng skills. So said this a couple of times na mag riding school ka muna. Sa riding school kasi may option doon na hindi muna yun yung gagamitin mong bike, papahiramin ka nila or magre-rent ka, parang ganun. So pwedeng yung option na yun. Minsan nasa tao na rin talaga eh. Dapat lang talaga hindi ka kailangan mo siyang kontrolin, di ba? Hindi pwede yung bibira ka ng bibira, lalo na pag hindi mo pa gamay yung motor. Kasi pag binira mo ng binira yan, literal nakakamatay kasi yung mga ganyang motor eh, di ba? And it's really not a joke ha. Talagang madideds ka dyan pag hindi mo na-handle ng maayos. Talagang mamamatay ka dyan sa mga motor na yan. Kaya importante na pag-isipan mo maigi kung bakit yan yung bibilin mo, saan mo gagamitin, diba? Kaya ko ba talaga? Kung di ko kaya, ano pwede kong gawin para kayanin kung talagang wala kang choice. Pero sa akin, kung magbi-big bike ka, I would really suggest, if pertaining to sports bike, 400 to 600 cc muna, para at least pag na-maximize mo na sila, upgrade ka, di ba? You can buy second hand bikes naman para kung i-dispose mo rin naman, hindi ka masyadong lugi sa resale value, di ba? Yung mga ganong galaw ba, check mo rin kung sino yung mga kasama mo. Kunwari mga kasama mo lagi kayong nagmamarilaki, hindi mo naman kailangan 1,000 cc sa marilaki, mga brokies, maniwala ka. If you have the proper skills, 400cc lang, goods na goods ka na dyan, promise. At hindi ka basta-basta maiiwan dyan. Kasi sa sobrang dami ng higuan sa marilaki, sakto-sakto lang yung power nun. Now, if mga tropa nyo mahilig kayong mag-expressway, hindi mo naman talaga masasagad yan eh. Ngayon, kung ang puro kasama mo, delitro,
Dyan mo mararamdaman yung difference sa power. Kumbaga, mapapaisip ka talaga mag-upgrade, lalo na kunwari kasama mo mga 10R, R1, S1, mga ganyan. Dyan mo mararamdam yung power difference, kasi iiwan ka sa rektahan yan, diba? Then again, well, bottom line, yung mga bikes na yan, R1M, H2, hindi yan yung pwede mong biru-biruin na motor, kasi it can cost you everything. ganong level. Pwede ka talagang matsugi dyan, mga brokies, pagka nadali ka. At pwedeng wala nang second chance, diba? So pag-isipan mong maigi. Kasi minsan kahit may pera ka, alam mo yun, kung may pambili ka ng R1M or H2, kahit H2R pa yan, if you don't have the skills to manage the bike, at tsugi ka dyan, boy. Hindi kaya bitbitin ng pera mo yan, promise. Sa TikTok kasi nakakatuwa, marami mga nagtatanong. Minsan mga bata yung nagtatanong dyan, pero syempre, alam mo, lalo na yung mga hindi naman talaga nagmomotor, mapapaisip ka din talaga eh, pwede ba na ganyan? Kasi ako, yung kunwari, yung pinsan ko, bibili dapat siya ng motor, nag-iisip siya 6R or 10R, eh yung motor huhulugan niya para, eto hindi nagmomotor total ito hindi siya talaga nagmomotor, kahit scooter hindi. So siya, ang gagawin niya kasi through financing 6R or 10R. Sabi ko, kung mag-upgrade ka naman ng 10R, lalo na kunwari kami ako kasama, sasama ko rin niya, malamang pulo litro kasama namin, sabi ko mag 10R ka na. Pero reason for that, mga broki, syempre, if through financing yan, kukunin niya yan maximum siguro 3 years. So tali ka doon sa motor ng 3 years. So kahit gusto niya mag-upgrade, hindi siya makaka-upgrade kasi inuhulugan pala yung motor eh. Kung pasalo naman, medyo mahirap, di ba? So sabi ko, irekta mo na ng 10R. Pero again, may mga gagawin ka bago yun. Ako, tiwala naman ako sa pinsa ko, hindi naman sobrang loko-loko sa kalye. Kumbaga, kahit pa paano disiplinado siya, which is a good thing. But hindi naman kung disiplinado ka, kaya mo na kontrolin yung motor, di ba? Lalo na sa 10R, malakas-lakas din yan, malakas yan, lalo na sa higher RPM. So ipapa-enroll ko talaga muna siya kay Dashi, kay Coach Dashi, di ba? WRD, para at least doon matututo siya. Ang dami namang options dyan eh. Sa mga riding schools, you can go with Coach Joey, Zero to Podium. Pag gusto mo na medyo pang diinan talaga na, alam mo, medyo experienced rider ka na, or kahit from zero, kaya rin nila Coach Dashi yan. So you have a lot of options. Meron ding motocamp, diba? So there's a lot of options for you to choose from. Pero syempre may bayad yung mga yan, diba? May Honda Riding School din. So it's up to you. So ngayon mga bro, if you have questions, yung mga valid questions na pwede natin i-discuss dito sa vlog, comment down below, di ba? Kung alam naman natin yung sagot dyan, or I can share my opinion regarding that, para pag-discussan natin yan sa mga susunod nating vlog, diba? Diba? So yun lang. So sa nagtanong na yun, shoutout sa'yo, sana nasagot ko yung tanong mo. So I think that's it mga brokies. That's it for our video for today. Again, if you're not yet subscribed to the channel, make sure to subscribe and hit that bell button din syempre, so if ever we have new uploads, ma-inform kayo kagad. And of course, don't forget to like us on Instagram, Facebook, and TikTok. So yun lang mga brokies, kumayo tayo at magparami. Peace out.